At oo, yan yung makikita nyo. Ganyang style. Ang ganda. Wow. May mga kapihan na ako nakikita dito sa pinaka-main street. Balik na lang tayo mamaya kasi sarado oh. Tutulad niyan ito, Watsibon Huan. Po, ang river na yan na nakikita nyo po ay 6 countries ang kinocover niyan. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po, dito sa video na to, ang ating first full day at i-explore natin ang Luang Prabang area. And alam nyo, ito, DIY ang gagawin natin, so mag-walking tour tayo. And nagtanong ako ng advice sa ating mismong receptionist doon, sa mismong hotel natin. Kasi ito yung hotel natin, itong area na to, na maganda daw ay ikutin ito from dun sa hotel, paikot. Kasi parang isla to eh. So, iikutin natin ngayon. And magpipicture-picture tayo kasi madadaanan natin yung Mekong River. Actually, Mekong Delta River, parang nadaanan ko siya before sa mismong Vietnam. Ay, ayan, may tindahan pala dito, katabing-katabi. Nakakatuwa naman, may tindahan sa malapit sa hotel ko. At oo, yan yung makikita nyo, ganyang style. As you can see, parang medyo mga temple vibe. Tapos alam niyo parang ang daming mga bakod-bakod na puting ganyan. Puro ganyan lang. Noong una nag-expect ako na parang merong mga parang buildingan, ganun, kahit bahay na building man lang na kahit mga 4 floors, ganun, pero wala akong nakikita. Kundi ang matataas lang dito yung mga temple. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na please be proud of me. Why? Dahil po gumising po ako ngayon ng maaga. Inaayos po natin ang paggising natin. Alas 8 po ako gumising. Kasi usually gumigising ako mga 10 a.m., mga 11, ganyan. Pero ngayon alas 8 tayo gumising. O, diba? Ang galing! One thing na gusto ko dito sa Luang Prabang, kahit nag-picture ka, walang photo bomber. Like, nature yung background mo, ganun. Tapos walang photo bomber, kaya lang hindi ko alam baka mamaya may bayawak ditong biglang humabol sa akin. Kasi tabi nito mga river, ganun. Ayan, Mekong River! Welcome to Mekong River, guys! And ito po ang Luang Prabang city map. As you can see, andito po tayo sa area na to. Ito tayo, ito. Andito tayo sa side na to. So, ang gagawin natin, andito kasi hotel natin sa side na to. So, iikutin lang natin yan. Gets nyo? So, yun lang iikutin natin. And ito kasi, andito na yung mismong airport. Ayun yung airport na pinagdaungan natin. Then, yun. Let's explore. So, bumaba po tayo para makita natin kung ano ang mga karapat-dapat dito. Pause, additional fun fact. Gusto ko lang sabihin sa inyo na itong Mekong River, ito ay 12 longest river in the world. O, diba? Super, isa siya sa top 20. O, hindi siya pasok sa top 10. Pause, ang river na yan na nakikita nyo po ay 6 countries ang kinocover niyan. Ang 6 countries na yan ay China, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, saka Cambodia. So, ayan na, meron pala ditong tawag dito. Do not approach. Diyos ko, kala ko naman may mga alligator dyan. Ito po ay merong restaurant. So, paano tayo lalabas dito? Ito yung Viewpoint Cafe. Parang feeling ko magpunta dyan mamaya. Ayan, may mga restaurants din dito. Oh, mukhang mura lang dito. Nakakatuwa. Puntahan natin yan sa susunod na araw. Ayan guys, so meron ditong cafe. Tignan nyo, ang mura lang oh. Yung milk tea nila, 30,000 kip lang. Tapos yung milkshake, 25,000 kip. Tapos yung coffee nila, pinakamura, 25,000 kip din. Diba? Now I know na mas mura dito sa likod kumpara dun sa mismong main street. Mas mura dito sa malapit sa mismong Mekong River. Though, talaga siya. Guys, wala talaga ako makitang Naghahanap na naman kasi ako So, tatanggapin ko na iba talaga yung vibe nitong Laos. Super iba siya kumpara sa mga ibang bansa nating napuntahan. Alam niyo yung mga stores, like, kunyari, nasa barangay kayo o nasa village, parang ganun yung mga tindahan nila dito. Wala silang tindahan na malaking size and etc. ganun. Ayan parang ganyan. Ito yung nakita ko sa Google. Lao Cuisine Combo Tray. Ay, mahal naman. Ano to? Almsgiving? Cooking class? May mga cooking class. O Sunset Cruise. O and if ever kung gusto yung dinner with Lao dance performance, 550 per person yun, 5 person. Alam nyo, to be honest, litong-lito na talaga ako sa mga pera. Like kasi guys, diba, sinabi ko sa inyo, tuloy-tuloy talaga yung mga trip natin. Tapos hindi ko na, nalilito na ako sa conversion. Merong ganito, ang pera sa atin, 1.80 yung katumbas, ang pera sa atin, ganun. Itong Lao, litong-lito na ako, kailangan ko na ng conversion talaga. Gets nyo yun? So guys, ayun, nakakita ako ngayon 3-step restaurant. So pumunta tayo dito kasi ang ganda ng view niya. Ayan, as you can see, tignan nyo, yung river. O diba? Kasi bitin tayo sa breakfast natin. Panoorin nyo na lang doon sa hotel vlog ko. Nabitin ako. Kailangan kong dagdagan. Ma-branch ko naman na to kasi anong oras na din. Kasi kanina pa ako naglalakula ko, nag-iikot. Ay, ang ganda! Ang ganda! Wow! Ayan, tignan nyo. Dito sa 3-tep, ngayon lang ako nakakita ng 100k pababa na keep na Oy, thank you so much. Thank you. Thank you. Ayan Tapos, ang price ko dito, makakapag-relax tayo ng bahagya. Kasi anong oras pa lang? Alas 10.
Kaya let's pick na. So ayan guys, dumating na yung order natin. So may in-order tayong pork sausage, tapos may in-order tayo ng spaghetti bolognese ba? Basa doon. Tapos itong 7-Up. So actually guys, to be honest, hindi talaga ako nagsa-soft drinks. Pero kasi, kaya lang ako nag-soft drinks ngayon dahil natatakot ako kasi dito maano, yung sa water, naalala nyo yun? Kasi meron ako napanood na isang vlogger kagabi na na sumakit yung tiyan niya na sunod-sunod dahil sa water. So, hindi naman ako nagbe-beer kasi ang options lang dito usually, ayan, nakikita niyo na, nakalagay dito sa screen, is luwang prabang beer. Ayoko naman mag-beer. So, ang option lang, soft drinks or yung parang mga shake-shake nila or ano, parang iniiwasan ko naman muna yung water kasi medyo matagal pa ako dito sa Lao dahil pupunta pa tayo sa Vientiane, di ba? So, ngayon, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo na ito na yung order natin. So, let's eat. Hey! Haluin na natin. Tignan natin kung okay siya. Kadalasan yung mga pagkain dito, merong tawag doon dahon ng saging na nakapatong. I mean, doon nakapatong yung food. Ayun na, tignan nyo. Kadalasan ganyan. So, feeling ko maasim-asim ito. Mukha daming kamatis. Tignan natin. Asim. Hindi siya sweet style tulad sa Pilipinas. Pork sausage, try natin. Yan. Doon parang iba-iba siya eh. Tatlong type of sausage, oh. Iba-iba yung kulay. Ito muna. Ang sarap. More like, lasa embutido. Sa Pilipinas, embutido. Parang gaya lasa. Sarap. Tapos may chili. Maakang kay chili nila. Ano? Ito na. Ang anghang. Ang anghang. Ang anghang ng sili. Mukhang hindi maanghang pero ang anghang. Yung isa na malasang skinless sa atin na medyo maasim. Tapos yung isa, ito. Para medyo ma-herbs-herb siya eh. Feeling ko maanghang to. Ayun yung itsura yun. Ito nyo. Herby nga. Damdaman na may dahon-dahon. So hindi ko yung favorite. Ayoko siya. Ang gusto ko lang yung isa, yung una. So ayan ang bill natin, 210,000 keep. So far, nag-enjoy ako sa food. Like, hindi siya yung ganun ka-extravagant na food. Kasi different yung timpla nila. Like, di ba sa atin sa Pilipinas, malilinamnam. Sa Thailand, medyo malilinamnam. Dito, medyo mga bland. And napansin ko din yun doon sa mga kinakain ko sa mga ibang stores. Kaya hindi ko siya ma-judge wholeheartedly. Though okay naman siya, worth it naman. And so far, sa lahat ng mga nakita kong resto dito, ito yung may pinakamura. So, pag masdan nyo, ang pangalan nito ay 3 Tep Restaurant, okay? So, ilalagay ko na lang yung pangalan dito sa screen. Ayan o, tignan nyo. May mga kapihan na ako nakikita dito sa pinaka-main street. Dito pala sa side na to. O, diba? Nakikita nyo? Lakad lang ako ng lakad dito sa vlog na to. Kasi guys, lang ako makita. Alam nyo yun? Tinutour ko lang talaga kayo. Kung ano mga pwede nyo makita dito at i-expect gets nyo yun. Alam nyo, gusto ko na rin tanungin dito eh. Tanungin dito kay kuya kung magkano yung pamasahe papunta doon sa National Palace o National Museum. Kasi parang hindi ko na kaya guys ng lakarin. Nakakailang kilometro na ako. Kilometrong layo. Hindi, maglalakad tayo kasi nakikita ko sa Google Maps malapit na lang eh. Konti na lang. Konting tiis na lang. Ayan, tignan nyo. Andito na tayo sa bayan. O diba? After lakading, andito na tayo ngayon sa bayan. Konti na lang. Okay, so after nating lakarin yung mismong National Museum, close pala siya ngayon. Ang galing. Doon naman sa Google Maps, sabi everyday naman siyang open. Tapos bukas daw magbubukas, which is ngayon, Monday ngayon guys. Share ko lang sa inyo if ever kung hindi nyo alam. So babalik ako dito bukas siguro para at least ma-experience natin tong National Museum ng Luang Prabang, di ba? Sayang din, dito na tayo. Hello. How much going here to Chalwensay Boutique Hotel? You know Chalwensay? How much? Many people? Only me. One. Yeah. 50. 50? Lower. 40? Okay, sure. Let's go. Ayan, pwede na din kasi wala tayong dalang payong, tapos tirik ang araw. So, magaganito na lang. Hindi ko alam paano tawag dito, kung tricycle ba or ano. Ang bayad is 40,000 kip. Actually, 50,000 kip ka ang sinabi ni Kuya. Sabi kasi ng ating receptionist, if ever daw kung magaganito tayo, is makipagtawaran. O guys ha, advice po sa akin ng receptionist yon kasi mataas daw sasabihin, tapos mapababa. So yung 40,000 kip, parang 100 pesos, at malapit lang naman. Parang 1 kilometer lang, ganun. So okay na rin, hayaan mo na. At least, na-press ko tayo, ayan, malamig, ganyan. O diba? Ito yung itsura, oh. Ayan po. Balik na lang tayo mamaya kasi sarado ayun yung National Museum. Hindi ko alam kung bakit sarado. Ang dami ding mga turista na naglalakad na umuurong. I know, hindi niya alam yung umuurong na word. I mean na bumabalik ulit. Like papunta na sila doon tapos may mga bumabalik kasi sarado nga. Unfortunately, sayang ang ating punta. Okay lang. Makapag-exercise tayo sa
by means of paglalakad. Okay, so ngayon dudugtungan na natin tong video na to at kinabukasan na ito nung hinilm ko yung nakaraang mga clips at ngayon i-explore ulit natin ang Luang Prabang and actually maghahanap na naman tayo ng kainan. Tulad ng sinabi ko po sa inyo noong una, since na-explore ko din siya kaninang umaga doon sa tour ko sa Kuangsi Falls is abangan nyo na lang. Medyo nagbago ang aking pananaw dahil ito palang area ko na to, ito yung malapit talaga sa mga Mekong River ganyan at doon sa side sa pinaka city center or pinaka bayan nila, andun yung mga tipong mga bilihan, mga palengke, ganyan. So, meron doon, okay? So, dito lang tayo sa area natin kasi bukas alis na tayo dito. Pupunta tayo sa Vientiane, okay? So, ayan na. Tignan nyo. Like, yung mga stores dito, may mga time na kunyari, ito sarado. Yun, bukas, ito sarado. Yung kumbaga, hindi sila araw-araw bukas. Doon ako nalilito sa part na yun. So, ito cafe ito, oh. Diba? So, tanongin natin kung anong oras ulit sasara. So, hanggang 7:30 pala sila. At share ko lang din nga pala sa inyo, maganda tong area ko kasi lahat ng mga lahat ng mga temple nandito. Ayan. Pwede kayong pumasok, kaya lang, as sign of respect, hindi na ako pumapasok. So, tulad yan, ito, Wat Si Bon Huang. Ganyan. So, if ever, kung trip nyo pa rin magpunta sa mga temples, pwede kayong pumasok dyan sa loob. Ako kasi on my end, di ba nakita nyo naman, ilang mga temples na napuntahan natin sa Southeast Asia. So, parang for me, ayoko na din pumasok sa loob kasi may mga monks. Gets nyo yun? Nagdadasal sila. So, ayoko silang istorbohin. Tapos, yung parang may mga, di ko alam kung ano right term parang ritual or what. Parang ganun. Kaya ayoko nang pumasok. This thing that I can do as a tourist, if ever, is magpipicture na lang ako dito sa labas. Ganyan. Like, for example, picture ako ganyan. Pero kayo, if ever, pwede din naman kayo pumasok. Tignan nyo na lang kung right kayo ng timing. Ayan, stop na muna tayo dito. May nagbebenta ng drinks. And ito yung prices niya. Ayan, as you can see, may hot coffee, ice milk coffee. Ang binili natin itong ice Ovaltine. So, 25,000 kip siya. Okay, so, ayan. Diba? So, pinabago ko yung order ko. Pinagawa kong green tea milk. As a person na hindi talaga mapakali sa green tea. So, green tea ang ating pinabili. Ayan. Okay, so huminto tayo saglit at kumain tayo dito sa Coconut Restaurant. Pero, di ba? Parang ang social-social ng Coconut Restaurant. Pero nakita nyo, tignan nyo, nandito lang tayo. Parang alfresco yung dining setup nila. Tapos, ayun yung Coconut Restaurant. Doon ako umorder. Then, ang in-order ko lang is yung usually na gusto ko, pad kapraw, tapos omelette. So, 75,000 kip daw yung total yun. So, kasama tong binili ko kaninang green tea. Tapos, tignan nyo naman, ang background ko, ang Mekong River. Yun ang nakakatuwa dito sa Laos eh. Like, yung tipong parang ang normal-normal ng buhay. Walang mga building. Tuwan-tuwa talaga ako sa part na yun na parang super laid back. Nakakatuwa. Okay, ayun yung food ko. 75,000 kip yan. O diba, sulit na. Ang mura pa. Pagka sa mga ganitong klaseng kain na tayo kakain. Sa mga parang eatery, ganon.